naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:03 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Agosto 25, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Tululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Mga kaminan, subong adlaw na celebrate nato ang National Heroes Day. Kag diriman sa syudad sang Iloilo, Charter Day celebration sang syudad sang Iloilo. Ang tema subong National Heroes Day, ang isang diwa, isang lahi, isang bayan. Regular non-working holiday every last Monday of August. Basing ibanta ba lang ang mga kabataan, nalipay lang ang holiday, pero why sila bala kabalo kung ano ang selebrasyon subong adlaw, National Heroes Day. It was first introduced sa October 28, 1931 during the American period through Act number 3827, na muning an act to declare the last Sunday of August of every year as an official holiday na pagkakilalahon bilang National Heroes Day. Lasting only for 11 years, tungkol sa pagsulod sa mga Hapon, then President Jose P. Laurel insaylo ang day to coincide with Bonifacio Day, November 30. Pero tingin na revert back ini ni former President Elpidio Quirino sa last Sunday of August by virtue of Administrative Order 190 series of 1940 o 1952 after sang Second World War. Kunti amo na ni ang ginagamit subong, no? Muna nang gina-practice naton diri for decades na. Until the year 2007, si former President Gloria Macapagal Arroyo would sign Republic Act number 9492, which would move National Heroes Day to the last Monday of August. Sabi nyo kung madumduman sa aton mga tagpalamati, amo ni nga chimpo ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Damo holiday. Kag siya mismo, ang pag-schedule niya sang holiday, inatuon niya gidya ba lang maka-enjoy gid ang mga Pilipino sang long holiday. Duty may times gidya gini-islan gidya yung petsabla, no? Pero damo gid ang nalipay man sa to, pero tiyang mga negosyante taman ng mga kauturan, syempre lain man yang ilayang panindugan sini. Pero para sa mga kadamaan ng mga Pilipino, damo gid ang nalipay. Iti are kung kada Sunday of August, August 24 kung tani, alos tanan man way man sang trabaho hindi man nila ma-enjoy ang holiday. Except lang sa mga nagatrabaho kung Sunday. Pero kada Lunes, damo gidya ang damo gid yang nagakalipay kag gina-enjoy gid nila subong kay halin sang August 21 long holiday gid ni.
nga long holiday para sa mga nag-leave sa August 22, ti kamusta? 4 days gid nga pulo pa Hawaii. Sana all. Diba? Pero hindi tagit pagkalimtan mga kabyanan ang ginhimo nga sakripisyo, ginhimo nila nga pagpangabudlay, makuha lang naton ang freedom nga gina-enjoy naton subong. Hindi tagit pagkalimtan ang aton nga mga baganihan. Likes of Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, ang Gumbursa, no? Tatlo ka pare nga execute sa mga Spaniards, si Apolinario Mabini. Dapat dumdumon ta that heroes are not confined to a specific period in our nation's history. It is subong nga National Heroes Day. We are called to celebrate ang tanan nila nga hinimuan na nagsakripisyo sa ila kabuhi, both in the figurative and literal sense, para matagaan ang future generation mas masanang futuro. Alin sang Spanish colonization, kabot sa mga kano, hasta sa colonize man kita sa mga Hapon. Pero dili mo makita kung ano ka-resilient ang mga Pilipino alin sa time nga colonize kita sa mga Espanyol. Ang mga Espanyol nag-colonize sa aton, masobra 300 ka tuig. Halin 1565 to 1898, sangin baligya na kita sa Spain sa Amerika. Gamay nga historya na kita. December 10, 1898, Treaty of Paris. Baligya kita, $20 million sang Espanyol. Hindi lang kada National Heroes Day ang aton nga pagdumdum sa ila, no? Dapat sa bagay sa aton nga mga eskwelahan, hinatudlo gidini sa aton nga mga manunudlo. They are unseen force that drive the Philippines into a better tomorrow. With the hopes and dreams of the youth may come into fruition. Saludo kita sa tanan, mga baganihan. In some time, nagsulod ang mga Espanyol sa aton. American period, American colonization, hasta sa Japanese occupation. Ang masubugid, ang time gid sa Japanese occupation, wala gani 4 ka tuig, pero terrible ang kahalitan nga ginbilin sa aton. Kumpara mo sa 333 years sa mga Espanyol. Wala nga hindi na kamo matingala nga subong terrible gid ang buhos sa suporta sa Japan sa aton. One way man ina nga ipakita sa ilang ipakita sa aton nga mga Pilipino na they are sorry sa ilang ginhimo, sa ilang mga kanunuan 80 years ago. Minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. May kantanan sa selebrasyon sa National Heroes Day. May play kita karon na feature story again preparar sa Radyo Pilipinas. Dugang nga ihibalo para sa aton nga mga kauturan. Minutos magaligid sa takda ng alas 2 sa hapon. Sa ibang pagid naton nga balita, asod-asod ang enkwentro sa Tapas Capiz. Mga matagas nga kalibre sang armas na kumpiska sang Philippine Army. Samtang sa bahin sang Dingle, Iloilo, sobra 5 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiska sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit. Isa lang niya ka-operation, ha?
isa pa gid kabay bus no sa Lemery, grade 12 student. Pero hindi siya minor. Nadakpan sa Lemery. Mugid na ginahambal ko sa inyo nga mag-intra ka mo sa or mag-engage ka mo sa illegal nga droga, lagi ka mo dasang kwaon nga mayo. Abi nyo sa una, nakaginansya ka mo, damo ka mo sang na-income, pero kung madakop ka mo, nulsulan nyo gini na. Samtang mga kabinan, 100,000 nga assistance ginpalabot sa mga naapektuhan sa habagat sa Western Visayas kag Negros Occidental. Kaunta ang detalye sini no sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon, sakto ina, no, nakapanabuot sa masobra sa 100,000 pesos. Ngayon manitagan assistance ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 o pubdirino ang aton nga mga local government unit kag non-governmental organization sa mga naapektuhan sa Southwest Monsoon dito no sa Negros Occidental kag syempre diri man sa aton sa Panay Island. Sa 101,000 pesos naton po ang assistance, masobra sa 65,000 pesos diri ang iya sang DSWD6. Lakip diri sa ginhatag no sang aton man nga regional office ang 76 ka food items sa mga naapektuhan dinhi po sa Tibiao, sa Antique, sa Moises Padilla kag Pontevedra sa Negros Occidental. Kaina no sa interview naton with Angelo Miranda ang information officer naton sa Disaster Response Management Division sa BSWD6. May nagrabot po sa masobra 800 ka individual no ang naapektuhan sa siniman nga Southwest Monsoon o 310 ka family. Sa nasambit po nga numero no 713 sa ila nga individual ang gindala no sa aton nga mga evacuation center, samtang may 136 sa ila nga temporaryo nga nagtinerno sa ila mga himata o kung sa ila kakilala. So di pa man ko tatong kaina kamusta kung bala ara pa sige hapon no sa aton nga mga evacuation center. So according kay Sir Angelo, wala na po nakapauli na ang aton no nga mga ginpa-preemptive evacuate nga ginpatiner naton temporaryo sa 13 naton ka mga open evacuation center. So ang pasalig pag diri po sa ating nga DSWD6, may ara kita no sa bastante nga supply nga in case no mag-request diri ang aton nga mga local government unit for augmentation sa DSWD6. May ara kita sa more than 118 million pesos nga bilino sang aton nga relief resources nga ready gid ihatag Paul. Namigid kay nakapreposisyon na niyan eh. Yes. Na-interview nato ng Office of Civil Defense sa Naglikad, nakapreposisyon na ni sa mga strategic na lugar in order nga mas madasig, madulong ang Yes. mga bulig, hindi na mabudlayan ang aton nga mga kauturan. Yes, correct ina Paul no. Diri sa aton ang DSWD6 aside sa warehouses nato no diri sa aton sa Iloilo kag didto no sa Negros Occidental, may ara kita sa mga LGUs kung sa diin no preposition sites naton dira na ginakuha in case for example bi nga may isa ka LGU nga affected kag kung may malapit nga warehouse dira na lang ginakuha. So may ara makita Paul kaina no gindensyon ni Sir Angelo nga apart sa naka-standby naton no nga family food packs, non-food items kag standby funds, may ara man kita ready to eat food nga ready no nga ihatag ini sa mga dalon sa aton nga mga evacuation center. Isubo nga daan, may tropical depression kita. For sure, may mga kauturan kita sining mag-evacuate ba lang. Pero kabay patani nga wala lang. Yes. Importante nga nakapreparar lang ini nga mga food packs, non-food items. Yes, correct ina Paul no. Kay ina sa aton nga interview man sa Pag-asa Paul, may ara kita no sa isa ka LPE. So according diri no sa aton nga Pag-asa, may ara sa low chance nga mag-develop, wala gina-rule out no ang posibilidad nga maging tropical depression. Pero according diri no sa aton nga Pag-asa, dapat kinahanglan handa kita. So sa bahin sa DSWD, handa gid anytime nga maghatag sang augmentation sa aton man nga mga magakinahanglan nga LGU Paul. Yan, madabugid yung salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat, Marian Grace Erenieta. Sining report, 100,000 nga assistance palabot sa mga napektuhan sa habagat sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sa ibang panaton nga balita,
Trending subong no ang isa ka representative sang Batangas. Si Congressman Leviste matapos naging padakop niya ining nag-bribe sa iyang district engineer. Kay na diskubrihan mga kabyanan sang kongresista Congressman Leandro Leviste na may pila ka proyekto sa iya distrito ang gintukod with substandard materials. O kanami ang klase ka congressman no? Na dakpan ini siya for allegedly offering 3.13 million to Batangas 1st District Representative Leandro Leviste in exchange for halting a probe sa iya mga questionable nga infrastructure projects. Sa special operation nga ginkandak sang Biyernes, Agosto 22, si Abelardo Dionglay Calalo, District Engineer sang DPWH Batangas 1st District, ang nadakpan sa isa ka entrapment operation sang Taal Municipal Police Station sa Barangay Poblacion, Zone 12, Taal. Ang suspect na aresto for allegedly violating Republic Act 3019. Muni ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ilabi na on the corruption of public officials. Ipahig ni Congressman Leviste na magpasaka siya sang kaso kontra kay 1st District Engineer Abelardo Calalo for the Office of the Batangas Provincial Prosecutor sa Martes. Nagagawa sa report no nga si Leviste gininform niya ang otoridad na gin-offeran siya ni Calalo sang 3.13 million pesos in an attempt to dissuade him na mag-initiate sang investigasyon sa ginaligar anomalya sini ng mga proyekto sa 1st District. Sa Facebook post sang kongresista, hindi dapat pag-tolerate ang anuman nga korupsyon sang DPWH. Dapat mag-demand kita sa ilang ang proyekto kalidad kag manubo ang presyo. Kag obligahon ng mga kontraktor nga saktuhon ang mga kapalpakan sa ilang nga trabaho without additional cost sa gobyerno. Insakto ini. Hindi nga bago lang na kayo, dugay-dugay tsug-tsugon naman, gob-on naman. Pagtapos guba, obrahon na naman, gasto na naman mga kabyanan ang gobyerno. Kwarta naton ina tanan mga kabyanan. Halin ina sa aton nga buwis nga ginabayad. Automatic ina sa aton nga mga nagatrabaho. Automatic na yung ginabuhin. Salary deduction na iya dayon. La? Kada magbakal kita sa pagkaon, tax, bakal ka mo bulong. Bakal ka mo gasolina. Kanan sina, may tax sina. Pero kanami gid kay diri mo bala makita ang mga bataon. Aba, bataon. Mga bataon bala nga mga pariyo sa amon. Mga bataon nga mga leaders, no? Makita mo ang ilang idealismo. Why sila nagpasilaw sa kwarta? Pakigbatuan nila, no? Ang ining mga madugay ng ginahimo sa iban para lang mapadayon ang ilang mga anomalya. Pero area, kumadumduman sa aton mga tagpalamanti sang nagligad nga Agosto 18, si Congressman Leviste nag-inspect ini siya sa iya distrito. Kaupod ang local officials kay DPWH engineers para mag-inspect sa mga projects nga nahalitan, nagkalaguba, bangod sang bagyo sa banwasang Nasugbo, Lian, Tuy, Balayan, Calaka, kag Lemery. Nadiskubrihan nga many of the projects ang ginhimo with substandard materials. Poor ang workmanship suno sa iya. Pisar nga tigin construct ini only in recent years. Dasig lang naguba. Mayo gani niya kay may
may structure. May gin-inspect si President Bongbong Marcos sa Bulacan. Why gidya? Why gidya asang structure? Wala gidya. Sino man nga leader ang hindi madismayasin eh. Di ba? Ang damo gid ang nagadayaw subong sa kongresista nga. Nangisog, nagpakibato, kag dapat amuni ang standard naton. Bilang isa ka pumuluyo nga nagapili sa isa ka leader. Amuni dapat ang mga qualities ngati sarabla. Bribe ka 3 million, way makita na gambal nga tanan, pero may iban ginayang na pag amo na yung istoryahan na yan, dasig pa na sa alas 4 yung mag-tukob yan, diba? Pero ginpakita, no? Hindi mo makita, nagadamo ang mga lideres. Most especially ang mga kabataan. May future gid ang mga young leaders ta. Saludo gid kita, no? Pero dapat padalman gid ini. Kaya wala taga balo. Basi hindi lang si Congressman Leviste ang inoferan niya siya. Si Congressman Leviste, isa ka baguhanon ni siya nga politiko, bata ni Senator Loren Legarda. Ginlutos ni si long-time Congressman Eric Buhain sa 2025 elections. Before entering politics, si Leviste isa ka negosyante. Found using Solar Philippines in 2013 and acquired a 10% stake in media giant ABS-CBN sang 2024. At least may idea lang kamo sang background ni Congressman Leviste. Pero ano gid, dalayawon gid. Pero aral lang gid masiling ko sa inyo. Balanta, may kapaltahan ng DPWH. Pero kung ako ni kay sino ning nadakpan ng district engineer, ikantaya ang mga nagahatag proteksyon sa iya. Diba hindi ka man amo na kaisog nga mag-bribe sa isa ka kongresista kung why sa may sa imo, may nagapindot sa imo or may nagahatag sa imo sang go signal. Sakto hindi lang dapat maguntat sa pag-aresto sa district engineer ang investigasyon. Dapat nabalaan kung sino ni ang mayor-mayor niya. Sino ni ang puno-puno niya pagid. Di mag-amo ni, damo gid niyang matapakan nga mga damo gid niyang mahinulsol sa ginapinang obra nila for pila na dekada nga ginahimo bala. Ginatunto lang ang mga pumuluyo ta. Pinsaraan nyo lang bala. Ari kung wala sang korupsyon, nagapati kita nga mas madamo ang pondo nga magamit for social services, kag mas madamo ang maubra naton nga mga kalidad nga mga infrastructure projects. Tuod na yan. Ari tagaan ta mo example. Ari, example lang. For example, ang project cost sa milyon. Example lang niya to, na. Sa milyon. Di kung ang kickback 40%, example lang na aton. Mutanta 30% na lang abi. Kung abi do sila? Lesser even. 30%. 30% nagakadto sa kickback. So ang proyekto 700,000 na lang. Ang 300,000 diretso sa bulsa sa kung sino ang apilato 300,000. Pero kung wala sang korupsyon, may mas-save. Kiti kung wala sang korupsyon nga matabo, mag-bidding, pwede mo mabid ang pinaka-manubo, ang kwaon mo dira, ang lowest bidder. Kaya kiti sa mga bidding na daan, dira pala may mga ginahimo na sila nga mga kalakasan eh. Subutan ta, nakuha ang 700,000. Kumbaga, binasave pa ang government 300,000. Ang 300,000 nga na, ari lang masiling ko sa inyo. Kung ibutang mo na sa medical services, damo nga pumuluyo ang makabenepisyo, damo nga pumuluyo ang masalbar ang ila pangabuhi. Ang ila kabuhi. May mga nagadialysis, may mga ara sa ospital, mga bulong, maintenance, nga hindi na kinahanglan magasto pa ang ordinaryo nga Pilipino para sa ila nga mga kinahanglan
sa medical. Tutugod na. Isa lang naka-project. Pero kung isara nyo bala, bilyon ang inaistoryahan to eh. Bla? Bilyon. 500, pila to ka bilyon ang inaistoryahan ta. Nagakadto sa kickback or corruption. Te? Isara nyo bala? Bilyon ang inaistoryahan ta. Sa bilyon nga na, kung wala nagkadto sa korupsyon, ang bilyon ka pesos, diri mo makita, damo itaya pwede umrahon. Tutuod. Siguro, bisan ang ordinaryo nga Pilipino, masiling nga naglain gidyaya ang pangabuhi naton. Nagsanyog ang pangabuhi naton. Inatungod damo ang malabutan sang kwarta, sang pundo, sang gobyerno. Kaya rin gani, amo to gani kinisiling ko sa inyo, 1 million lang to gani ang gina-example ko sa inyo ng project cost. Kung 700,000 lang tong magasto, may 300,000 nga masave. Tuting kakatabo, ang masave, kakanto sa ginahimo ang kickback. Or kung ang bili, ang project cost 1,500,000, abi ang sa kickback, 500,000 lang, te substandard na to. Siyempre yung contractor, maginansya man na, di ba? Maginansya niya yung contractor, hindi man pwede na, ay ano lang kuya, obra lang kung wala ginansya, tibutang ta may 10% or 15% siya. So, dira mo makita. Dira mo makita na dapat ma-realize na isang aton ng mga kauturan. Isaron nyo git sa maayo ang mga ginapili, yung mga kandidato, tibago lang kita ng eleksyon. Pero matamat na ni. Nagapati kita nga sa 2028, ma-realize ta na hindi na kamo dapat magpabulag-bulag. Hindi na kamo magpasilaw lang sa kung anong gina-offer sa inyo nga masiling naton sinintimos. Kay kung wala sang korupsyon, area sa barangay pa lang kung wala sang korupsyon, nagapati ako nga mas madamo gid ang mabinipisyuhan. Pero kung kita sa nakita naton medical services, dako gid nga bagay. Hindi na magkadto ang mga pumuluyo sa kundi di ba sila bala magdalang-dalang bala. Although may malasakit center kita sa mga public hospitals ta. Pero hindi taman malikawan nga ang mga middle income naton, mga middle class naton, nagakadto sa mga private hospitals. Ngara gid na yung bisang gani nga ginakulang. Iti emerhensya dalo na nila sa private hospital. Kaya magsiling ka nga private hospital, sigurado ginadaya. Hawas ginadaya ang anong tinago mo diraya sa alkansiya, sa bangko. Hawas na yan pag nagsulod ka sa private hospital. Pero kung wala sang korupsyon, ako ya sigurado gid. Kita nyo ang mga LGUs na mambal mo ay isang korupsyon, diri mo makita ang pagsanyog, ang pagdevelop nila, ang pag-uswag sa isa ka lugar kung wala sang korupsyon. Flood control project pa lang to Mga projects pa lang ang ginistoryahan nato ng ginapausisa sa presidente. Wala pa ang mga dalan. 'Di ba no? Flood control pa lang niya. Wala pa ang mga dalan. Wala pa ang mga flyover flyover pag mo, 'di ba? Di na mo makita, dili naton makita. Flood control pa lang to. Wala pang dalan, wala pang ibang mga infrastructure projects. Kita nyo kung ano ang broad daylight nga pagpanunto sa aton. Ay linit, no? Pero ting maayo, subong ito ginapangunahan sa presidente ta. So, may sumbong sa Pangulo ng website, pwede ka mo dira nga reklamo para nga ma-unmask naton ang ining mga tawo sa likod sining pangpangurakot sa aton nga kaban sa gobyerno. Natamyaw ko siyang maayong hapon ng akong amigo, classmate ko siyang elementary, si Patrick John Yerves. Natamyaw naman ng iyang bata, no? Si natamyaw naman si Gavin, grade 5 SSC.
sa Miagao Central Elementary School ba like father like son ginigiling yung mga bata pat di SSC makita sa muna sagid ka mayat-ayat nga hapon no sa mga nakatutok sa aton pero bisan ako dira mo bala makita no dira mo gid makita kung ano kabugat ang problema sang pungsod sa flood control project pa lang. Ni mahuya man yung mga mahuya man yung mga galing kiti. Tinuig na nila ginobra, mambal ka pa nga mahuya. Presidente na ito nagambas ng zona, mahiya naman kayo. Siguro sa isip na nila. Gambal ko sila na, Mr. President, why kami yan nahuya? Why kami yan nahuya? Di ba? Ang ibang tayo kadlaw-kadlaw lang. Pero igotos na. Sigurado gid na yan. Hindi ka kambal nga why sila to na igo. Terrible man ang hakop nila. Hindi lang gani hakop ang tawag sila. Pinapala na gid ganing kwarta. Ito no masubo no nga mo nang nagkakatabo sa aton pero ano ang maayo sa sining katabo kay damo ang nagapabutsyag sa suporta sa presidente na ang ginahimo niya kumbaga ginamat-amat niya ning mga involved sa sining anomalya pero hindi lang dapat kung ako magtanaw hindi lang dapat mga district engineers or kung sino man dira nga involved sa Department of Public Works and Highways kung may ara dapat tanan nga involved sa korupsyon dapat manapat. Mo lang na yang aton. Pero ti mangin madugay ini nga proseso, mangin madugo ini nga proseso. Hindi lang ka mawad-an isang paglaom. Kasi nakita na naton nakita ta ng problema. Diri gani sa aton sa probinsya sang Iloilo ginapausisa man ni 5th District Board Member Rolex Suplico ang masobra 1.8 billion pesos na balor sa flood control projects sa iya nga distrito umpisa sang tuig 2022. Kompleto ang detalye. May ara sa San Dionisio, may ara sa Carles, may ara sa Ahoy. Madamo-damo sa Ahoy, no? 1, 2, 3, 4. Apat ka project. May ara man sa San Dionisio, 1, 2 sa Carles. Sa mga kauturan nga nagpamati, no? Pwede gid kamo dira ka bilin sa inyong komento kung may mga insights kamo or may mga rekomendasyon basi pwede naton mabasa para nga naton para nga ti makita pagid sa naton nga mga kauturan dili naton ma-raise pagid ang awareness. Nakita ta naning mga nagakatabo. Actually nakita ta na gid man ni ugaling mas nagtapukaw pagid ang aton nga atensyon sang si President Ferdinand Marcos na ang nanguna sa sining pag-usisa. Ang area dumduman nila ko na dumduman sang aton mga tagpalamati sang nagligad. Natamyaw ko isang maayong hapon akon nga mga amigo dira sa Miagao. Si Sir Carlos Moreno ug si Sir Austin Dick Montaño sa Leyte. Ayad gid nga hapon sa inyo. Thank you gid sa pagtutok sa aton nga pagpangalagan. Kung nadumduman sa aton mga tagpalamati, nagbisita si President Ferdinand Marcos diri sa syudad sang Iloilo. Before siya magkadto sa Iloilo Fishport Complex, nagpadulong siya sa San Isidro nga flood control project. Ano ang pag-describe niya? Ano ang pag-describe niya sa project? Delayed kag palpak.
Ara na sa iyang Facebook ha, hindi naton niya statement ina sang presidente. Ito sa ano bala, no? Amo na gani, no? Basi may mga gina-encourage ko gid ang aton mga kauturan no sa inyong lugar. Aray lang ha, basi nga magkatsimpo lang kamo ah. Pwede gid kamo ka send sang message sa aton nga Facebook page. Pwede gid kamo dira ka private message with pictures man. At least makita nyo kung para makita ta. Kag lantawon ta kag mausisa taman. Kita mismo diri sa Radyo Pilipinas, kung let's say sa inyong lugar may flood control dira na masiling naton palpak or delayed or masiling naton why gidya sang project. Pwede gid kamo ka ano dira ka message para ngati mausisa ta. Or kung ano man kamo no or nagaduduha man kamo, pwede gid kamo ka direkta sa sumbong sa Pangulo website ni President Ferdinand Marcos. Ngati siya mismo nag-launch na sa naglikan. Si Josie Tempra nakatutok man sa ato. Sa mga nakatutok sa radyo, 585 kHz, sa man ka mayad-ayad gid nga hapon sa inyo. So muna subong ang problema ta. Paano ta i-resolve ini? Pinsarabla, no? Kadako gid sang ginahakop sa kaba. Hindi gani hakop pa. Ginapala gid yang kwarta. Wala makita ka siling at sa iban nga lugar may mga nagakatabo man sina no sa iban nga pungsod. Pero hindi amo ni kagarapan. Sobra-sobra gid yan. To the point kati damo ang nagakaapektuhan. Kada bagyo, hindi gani bagyo eh. Kumbaga low pressure lang gani yun. Kita nyo may mga lugar nga ti ginabaha. Talit-talit hilang ina. Pero ang baha ara ti mo gid makita nga ti naga-function gid man bala ini nga mga project. Na-serve niya gid man yang purpose na para nga magtulutawhay ang aton nga pangabuhi. Maging komportable kita. Dira mo makita. Dira mo gid makita. Minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Pero mo na no, kina-encourage tagid ang mga kauturan ta kung sa inyong lugar may mga proyekto, hindi lang man hindi lang flood control kung may mga project dira sa inyong lugar na una may target may target date na. Tapos pila na kabulan wala pa matapos. Pwede nyo gid na ma-send sa ako. Ikadua, flood control project sa inyong lugar. Pwede nyo gid ma-comment dira. Masahon ta. Pagpausi isa ta, i-check na. Mayon ni ta sila, mapulpong taning mga sa likod sining mga palpak na mga proyekto. Palpak gid yan. Nga masiling naton nga palpak kay damo sa gihapon sa lugar nga ginabaha. Bisan na damo kamo flood control project. Kada tuig may pundo. Hindi lang yang libo-libo, milyon, bilyon ang pundo. Kung sa nakita ta, may sa naging statement ni Mayor Vico, una nga dapat mangin kita bilang mga mass media practitioners, dapat mangin aware kita, sensitive kita sa mga ginakuha naton, mga balita. Iti kita ang palagyan para nga mas madamo pag ina makahibalo sa mga impormasyon, mga balita. May responsibilidad kita. Kita mismo dapat gina-check lagi din sa mga.
43 minutos magaligad sa takdang alas 2 sa hapon. Mga kaibigan, sa nasiling na natin, hingin preparar kitang feature story. Sa ka-feature story, hingin preparar sa amon ng acting station manager, si Ms. Bing Pabiona. Sa ka-feature story, kantanan sa selebrasyon sa National Heroes Day. Subong nga adlaw ginakilala ang mga anay kagkaroon ng mga batanihan sa Pilipinas, ilabi na ang mga nagpakigbato para sa kahiwayan sa pungsod sa revolusyon. Sa pagsaulog sa National Heroes Day, pinadumdum ang anibersaryo sa singgit sa Pugatlawin na mo ang umpisa sa revolusyon batok sa imperyo sa Espanyol. Ginasaulog na sa tupa sa panahon sa American colonial period ang National Heroes Day o kunang adlaw sa mga paganihan. Ang kasiguan numero 3827 by the Philippine Legislature naging pabakod sa October 28, 1931 na butang nga kada ulhi nga Domingo sa bulan sang Agosto hiwato ng adlaw sa mga paganihan. Bisan pa ang Bonifacio Day gintukod sunod sa Republic Act No. 2946 sa 1921 na nagatulog man sa mga hindi kilala nga baganihan nga Pilipino. Sa pagsulundan, ginhiwat ang pagsaulog sa National Heroes Day sa pag-obserba sa kalihong nga adlaw sa Bonifacio Day. Nagpadayon nini sa panahon sa Japanese occupation sa World War II kag sa mga tuig pagkatapos ginhatag sa United States of America ang Philippine Independence sa 1946. Si Presidente Elpidio Quirino nag-issue ng Administrative Order No. 1952 na nagbalik sa National Heroes Day sa ulihing na Domingo sa Agosto. Ang Administrative Code of 1987 ni Presidente Corazon Aquino nagtumod sang adlaw bilang regular holiday. Ang petsa sang holiday gin-revise diwat sa tuig 2007 iniginsaylo sa ulihang nga Lunes sa Agosto at nahayag sa Republic Act No. 9492 na ginpirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Wala namit lang sa kasubuan ang sinuman nga partikular na individual ang dumdumon sa panahon sa National Heroes Day. Ang pagdumdum pero nagalapit sa mga nagapanguna sa kasaysayan sa Pilipinas na ginakabig baganihan bisan pa nga hindi inikilala kung ordinaryo nga Pilipino. Ehemplo, ang overseas Filipino workers kag mga frontline workers sa panahon sa pandemya talasang COVID-19. Adlaw ini nga patunggan ang kaisog suntunan ng mga baganihan na Pilipino nga nag-away para sa kahiwayan sa punsod bakit ang mga nadula nga wala makilalaan. Ginaselebrar ang National Heroes Day paagi sa pagtambong sa mga lokal na aktibidad pareho sa parada, paghalad sa bulak sa mga shrine ug iban pa. Ang national nga adlaw sa mga baganihan sa Pilipinas ginasaulog bilang pagkilala sa mga gintanigli na bilbilin sa aton. Kung hindi bangod sa ila, posible nga sulugoon gihapon kita sa aton punsod. Kung hindi bangod sa ila, kita gihapon ng mga tao na wala kahiwayan ginaangko nato subok. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta.
running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta na wala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 52 minutos, magaligan sa taknang alas 2 sa hapon, padayon ka mga nagapamati. Diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Sa ka grade 12 student na dakpan sa buy bust sa Lemery. Ang suspect yun kilala nga si alias Boy, 24 anyos, kag-residente sa Barangay Santa Cruz, Villa, Iloilo City, pero nadakpan siya sa Barangay Tabunan, Lemery. 60 grams ang shabu, nagbalor sa 408,000 pesos kag buy bus money
ang nakumpiska sa suspect. Sa investigasyon sa kapulisan, no, mga isaman kabulan ngagin monitor ang subject. Nagkuha siya sang supply sa Iloilo City kag ginabaligya sa Banwa sang Lemery kag pati na sa mga kaiping nga banwa. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Lemery PNP kag magatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Minutos magaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. Mga gabiyanan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta mga nagupod sa aton subong nga hapon sa Facebook kag sa Radio 585 kHz. Padayon lang sa pagpamati sa Radio Pilipinas Iloilo. Ginapasalamatan naman ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betida. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na batingan ang mga labing nga kasayura. Ulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulog danay sa Bantay Banwa.